Ang request niya ay wag na po siyang ipakita at natatakot daw siya sa kanyang mga kasamahan. Si Peter Lim po ang magtatanong sa atin. Magandang gabi po sa inyo, kapatid na Peter. Tuloy po kayo sa atin pong sa atin pong Bible exposition. At ano po ang inyong katanungan? Magandang gabi po at saka umaga dyan sa Brazil. Dati po akong Iglesia ni Cristo. Nakatapos na po ako ng indoctrination. Kung loloobin po ng Diyos, baka itong Oktubre po, ipabautismo na po ako. Ang katanungan ko lang po kasi po, hindi ko po kasi matanggap, bagamat pinagpapasalamat ko na itiniwalag ako sa Iglesia na napagbintangan lang ako. Ang hindi ko lang po matanggap, at bagamat salamat, tiniwalag nila ako at nagkaroon po ako ng pagkakataon makinig kay Brother Eli na sinasampalatayanan ko na lahat ng turo, napakinggan ko, napakasarap. At sana nga lahat ng mga ka-iglesia ko magising ang kaisipan at huwag matakot. Kasi po nung ako'y tiniwalag na hindi ko naman kasalanan, dinamay po tiniwalag yung mga anak ko. Ang tanong ko po, Brother Eli po, Brother Daniel, salamat po sa pagkakataon ito. Tama po ba yung pati mga bata, pati buong pamilya? Ang alam ko po sa Ezekiel 18:20 nakalagay kung sinong may kasalanan. Bagamat hindi ko po, wala naman po akong kasalanan. Siguro nakapag-comment lang po siguro ako siguro 5 years ago sa pagtatayo ng arena sa Pilipinas. Isang kapatid nagtanong sa akin, anong point of view ko? Sabi ko, hindi maganda kasi magiging business lang yan. Hindi magtayo na lang ng mga kapilya. Na-chismis ako sa ministro. Pinagtulungan na ako, lumalaban daw ako. Yung po, pagtatanong, ipaglaban. Sa inyo nga po, ang dami nagtatanong, di kayo nagagalit Sa iglesia, magtanong ka, either na barilin ka o sabihin na masama ka, lumalaban ka. Meron po ba sa Biblia? Kasi sabi po ng ministro, meron, wag mong yan, Ezekiel na yan, meron, na kailangan itiwalag kayong lahat. Hindi ko ba sa demonyong turo yun na pati mga bata na sumasampalataya, masisigla, titiwalag nila. Ganun ho kasi uso sa iglesia ngayon Pag nakainitan ng isang kapatid, tiwalag ang buong pamilya. Kay lolo, kay lola mo, titiwalag. Walang awa. Yun lang po ang tanong ko po. Sa demonyo po bang turo yun? Kasi hindi po matanggap Bagamat ipinagpapasalamat ko po, tiniwalag nila ako. Ang pinagdaramdam ko lang yung mga anak ko, natakot nang umanib sa iglesia. Sa mga iglesia. Pakiwari ng mga anak ko, malulupit ang iglesia. Ang mga reliyon, malulupit. Yun lang po. Pakipaliwanag lang po kung tama yung ginawa nila o turo ba ng Biblia yun o turo ng demonyo yung ginagawa nila. Yun lang po. Brother Eli, Brother Daniel, salamat po. Salamat sa Diyos din, kapatid na Peter. Nagtanong ka, masama ba magtanong? 2:11 ng Hagay. Pakinggan niyo mga kapatid. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, mangagtanong kayo ngayon sa mga saserdote ng tungkol sa kautusan. Ang pag-uusap tungkol sa kautusan, magtatanong ka sa mga ngaral, sa saserdote. Nung una sa Israel, hindi saserdote ang tawag. Sa unang Samuel 1:1. Nang una sa Israel, pagka ang isang lalaki ay mag-uusisa sa Diyos, ay ganito ang sinasabi, halika at tayo'y pumaroon sa tagakita. Sapagkat yaon nga ang tinatawag na propeta ngayon ay tinatawag ng una na tagakita. Utos yan magtanong. At pagka mag-uusisa ka sa Diyos, pupunta tayo sa tagakita. Ang tawag nung una, tagakita. Ang tawag sa panahong Israel, propeta. Talagang kalayaan ng tao. Pag mag-uusisa ka, meron ka hindi maintindihan, mag-uusisa ka. Pupunta ka sa tagakita o sa propeta o sa saserdote. Alam mo sa Biblia, kapatid, meron akong nakita buong pamilya. Hindi titiwalag. Buong pamilya kinaaawaan para maligtas. No? Sa ikalawang Timoteo 1:16, ganito nakasulat. Pagkalooban nawa ng Umpisahan natin sa 1:15. Maglagay. Ito'y nalalaman mo na nagsihiwalay sa akin ang lahat ng nanga sa Asya. Nasa mga yaon ay si Pihelio at si Hermogenes. Pagkalooban nawa ng Panginoon ng habag ang sangbahayan ni Onesiforo
sapagkat madalas niya akong pinaginhawa at hindi ikinahiya ang aking tanikala. Kundi nang siya'y nasa Roma ay hinanap niya ako ng buong sikap at ako'y nasumpungan niya. Pagkalooban nawa siya ng Panginoon na masumpungan niya ang kahabagan ng Panginoon sa araw na yaon. At totoong alam mo kung gaano karaming mga bagay ang ipinaglingkod niya sa Efeso. Ayon, pinagsasaalang-alang ni Pablo itong sambahayan ni Onesiforo. Marami kasing humiwalay sa Asya, nadaya ng mga destino ron. Sabi niya kay Timoteo, nalalaman mo, nagsihiwalay sa akin ang mga nasa Asya, yung 7 iglesia sa Asya. Nasa mga yaon, kasama si Figelio at si Hermogenes. Yung mga yan, nilabanan yan si Pablo. Pero ang sabi ng Diyos, ang sabi ni Pablo, sana pagkalooban ng Panginoon ng habag, ang sambahayan ni Onesiforo, kasama sa nahiwalay si Onesiforo, nadaya ng mga manggagawa. Sana pagkalooban ng Diyos ng awa ang kanyang sambahayan. Dinamay ni Pablo, nakaawaan-awa ng Diyos, pati sambahayan ni Onesiforo, sapagkat madalas niya akong pinagiginhawa sa aking mga tanikala. Nung nasa Roma ako, hinanap niya ako, nasumpungan niya ako. Pagkatapos, sabi ng Apostol Pablo, pagkalooban nawa siya ng Panginoon na masumpungan niya ang kahabagan ng Panginoon sa araw na yaon. No? Sa araw ng paghuhukom, sana kaawaan siya ng Diyos. Kasi napakalaming ipinaglingkod ni Onesiforo kay Pablo. Idinamay niyang ipinakiusap, pati sambahayan ni Onesiforo. Si Onesiforo lang naman ang naghanap sa kanya sa Roma. At siya lang ang laging tumutulong. Pero pati sambahayan niya, idinamay niya nang maawaing si Pablo, na idinamay niyang sana'y patawarin din at kahabagan din ng Diyos sa araw ng paghukom. Yan ang diwa ng mangangaral na sa Diyos, kapatid na Peter. Isa pa, pakinggan mo naganap na pangyayari. Nung si Pedro makatakas sa bilangguan, ipapapatay siya ni Herodes nanalangin ng buong iglesia. Isang anghel ng Diyos ang pumasok sa bilangguan. Basahin natin ang 12:5 ng Gawa. Kaya nga't si Pedro ay iningatan sa bilangguan. Datapwat ang iglesia ay maningas na dumalangin sa Diyos patungkol sa kanya. At nang siya'y malapit ng ilabas ni Herodes, nang gabi ring yaon ay natutulog si Pedro sa gitna ng 2 kawal na nagagapos ng 2 tanikala. At ang mga bantay sa harap ng pintuan ay nangagbabantay ng bilangguan. At narito, tumayo sa tabi niya ang isang anghel ng Panginoon at lumiwanag ang isang ilaw sa silid na kulungan. At tinapik si Pedro sa tagiliran at siya'y ginising na sinasabi, "Magbangon kang madali." At nangalaglag ang kaniyang mga tanikala sa kaniyang mga kamay. At sinabi sa kanya ng anghel, "Magbigkis ka at itali mo ang iyong mga pangyapak." At gayon ang ginawa niya. At sinabi niya sa kanya, "Isuot mo sa iyo ang damit mo at sumunod ka sa akin." At siya'y lumabas at sumunod. At hindi niya nalalaman kung tunay ang ginawa ng anghel, kundi ang isip niya ay nakakita siya ng isang pangitain. At nang kanilang maraanan na ang una at ang pangalawang bantay, ay nagsirating sila sa pintuang bakal na patungo sa bayan, na kusang nabuksan sa kanila. At sila'y nagsilabas at nagpatuloy sa isang lansangan, at pagdakay humiwalay sa kanya ang anghel. At nang si Pedro ay pagsaulian ng isip, ay kanyang sinabi, "Ngayoy nalalaman kong sa katotohanan ay sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa buong pag-asa ng bayan ng mga Hudyo." At nang siya'y makapagnilay na, ay naparoon siya sa bahay ni Maria na ina ni Juan, na may pamagat na Marcos, na kinaroroonan ng maraming nangagkakatipon at nagsisipanalangin. At nang siya'y tumuktok sa pintuang daan, ay lumabas upang sumagot ang isang dalagang nagngangalang Rode. At nang makilala niya ang tinig ni Pedro, sa tuwa'y hindi niya binuksan ang pintuan, kundi nagtakbo sa loob. Ipinagbigay alam na nakatayo si Pedro sa harap ng pintuan. At kanilang sinabi sa kanya, "Nauulol ka." Datapwat buong tiwala niyang pinatunayan na gayon nga. At kanilang sinabi na yaoy kanyang anghel.
Datapwat na natili si Pedro ng pagtuktok at nang kanilang buksan ay nakita nila siya at sila'y nangamangha. Datapwat siya nang mahudyatan sila ng kanyang kamay na sila'y tumahimik ay isinaysay sa kanila kung paanong inilabas siya ng Panginoon sa bilangguan. At sinabi niya, ipagbigay alam ninyo ang mga bagay na ito kay Santiago at sa mga kapatid. At siya'y umalis at napas sa ibang dako. Nang mga uumaga na ay hindi kakaunti ang kaguluhang nangyari sa mga kawal tungkol sa kung anong nangyari kay Pedro. At nang siya'y maipahanap na ni Herodes at hindi siya nasumpungan, ay siniyasat niya ang mga bantay at ipinag-utos na sila'y patayin. At siya'y buhat sa Judea, ay lumusong sa Cesarea at doon tumira. At galit na galit nga si Herodes sa mga taga-Tiro at taga-Sidon. At sila'y ito istorya ni Pedro na ipapapatay siya ni Herodes, kinulong siya, itiniligtas siya ng anghel nakatakas siya no? Nangyari ito dahil sa pag-uusig sa iglesia ng mga Romano, ng mga Hudyo, at saka ng pati na si Herodes kasama sila. Pangyayari ito kay San Pedro. May isang collateral na pangyayari na nandoon sa isang talata, nangyari ito naman kay Pablo. Sa 16:25 na natin umpisahan. Datapwat ng maghahating gabi na si Pablo at si Silas ay nagsipanalangin at nagsiawit ng mga himno sa Diyos at sila'y pinakikinggan ng mga bilanggo. At kaginsa-ginsay nagkaroon ng isang malakas na lindol. Ano pat nangagsiuga ang mga patibayan ng bahay bilangguan. At pagdakay nangabuksan ang lahat ng mga pinto at nangakalas ang mga gapos ng bawat isa. At ang tagapamahala palibhas ay nagising sa pagkakatulog at nang makitang bukas ang mga pinto ng bilangguan ay binunot ang kanyang tabak at magpapakamatay sana sa pag-aakalang nangakatakas na ang mga bilanggo. Datapwat sumigaw si Pablo ng malakas na tinig na sinasabi, "Huwag mong saktan ang iyong sarili sapagkat nangaririto kaming lahat." At siya'y humingi ng mga ilaw at tumakbo sa loob at nanginginig sa takot ay nagpatira pa sa harapan ni Pablo at ni Silas. At sila'y inilabas at sinabi, "Mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas?" At kanilang Ito isang istorya naman, gaya rin nung nangyari kay Pedro, binilanggo naman si Pablo. Pero nung gabi na yon, nanalangin si Pablo, saka yung kasamahan niya, at saka umawit sila ng himno. Kasama niya si Silas na kabilanggo. Lumindol yung patibayan, yung pundasyon ng bahay bilangguan na nauga, nabuksan ang mga pinto. Tapos nakalas ang mga gapos ng mga apostol, ni Apostol Pablo at ng ibang mga bilanggo. Yung tagapamahala nung bilangguan, nagising. Nakita niya, bukas lahat ng pinto. Akala niya, nakatakas lahat ng bilanggo. Ginawa nung tagapamahala ng bilangguan, yun sanang kanyang tabake binunot, magpapakamatay. Nakita ni Pablo, "Hoy, huwag ka magpakamatay," sabi ni Pablo. "Narito kaming lahat, huwag mo saktan ang sarili mo." Sa takot nung tagapamahala ng bilangguan, natakot ng matindi, nagpatira pa sa harapan ni Pablo at saka ni Silas at nagtanong, "Mga Ginoo, anong gagawin ko para ako maligtas? Anong kinakailangan kong gawin para maligtas?" Alam mo ang sagot ni Pablo, kapatid? Ang sabi ni Pablo, basahin mo kapatid na Daniel. At kanilang sinabi, "Manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan." Ino mo yung diwa na yun, na gustong maligtas yung tagapamahala ng bilangguan, nang sumagot ang apostol na totoong apostol, "Manampalataya ka sa Panginoong Hesus, maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan." Kita mo, idinadamay ang sambahayan kahit wala roon. Ibig sabihin, yung mangangaral na sa Diyos, may pagmamalasakit sa'yo, pati sa sambahayan mo, na kung pwedeng maligtas kayo lahat, yun ang kanyang diwa. Aba, sa inyo naman, ititiwalag ka, pati sambahayan mo na hindi naman nagkasala sa kanila. Ang tanong mo sa akin,
Turo po ba ng demonyo yon? Eksakto ang sabi mo, kapatid na Peter. Kasi yung diwa ng Diyos na nasa mga ngaral ng Diyos, si Pablo sabi niya, sana maligtas si Onesiforo kasi nahiwalay si Onesiforo Maaari nung panahon na mabalitaan niya, patay na si Onesiforo. Maaari wala na si Onesiforo noon. Pero sana kahabagan ni ikasya ng Diyos pati ang kanyang sambahayan. Gayon din naman, kung sinabi niya doon sa bilangguan na magpapakamatay na sana, wag, sabi niya. Nagtanong, anong gagawin ko para maligtas ako? Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Yan ang diwa ng Diyos. May malasakit dun sa tao na maligtas, pati yung sambahayan. Sa inyong iglesia, pag ititiwalag ka, pati sambahayan mo ititiwalag. Sigurado ako, diwa ng demonyo yung kalupitan na yan, kapatid na Peter. Sana naunawaan mo yung sagot sa tanong mo. Opo, maraming pong salamat at nananawagan nga po ako sa mga dati kong, dahil hindi na po ako iglesia ni Cristo. At kung may awa po ang Diyos, iglesia na po ako sa iglesia na po ako ng Diyos. Sa Oktubre po, papabutism na po ako. Ang akin lang pong panawagan sa aking mga kapatid na halos lahat mula na sa magulang ko, nasa iglesia ni Cristo. Sana po, kung nakikinig kayo, kaawaan sana tayo ng Diyos na mawala na kayo sa reliyon na yan dahil uubusin tayong pagtitiwalag niyan. Hindi tayo pwede magtanong. Pag nagalit sila, titiwalag ka. Pag nagtanong ka, pagka sasabihin, may doubt ka, sana po, marami po kasi akong kamag-anak puro iglesia. Sana po, kung may awa ang Diyos, sa pakiusap po nga sa kanila, huwag makinig dito kay Sandoval na binabawalang lahat na makinig sa inyo. Kahit isang beses lang, mga kamag-anak ko, makinig kayo para mabuksan yung isip nyo. At mawala kayo sa bulaan reliyon na yan na hindi totoo. Salamat po, Brother Daniel, Brother Eli. Patuloy, aakayin ko po kung pipilitin ko, sama nyo kami sa panalangin na mawala kami dyan sa ganyang pagtuturo ng demonyo dahil wala po, ngayon po na nagising ako at nakapakinig ako sa inyo, naliwanagan po ako, nabuksan ako na talagang puro talagang kasamaan ng tinuturo, puro kayabangan. Salamat po ng marami. Una po sa Diyos at sa inyo po, Brother Daniel at Brother Eli, sa pagkasangkapan sa inyo. Marami pong salamat. Salamat sa inyo, salamat sa Diyos, kapatid na Peter. Kasama nyo kami sa pananalangin. Araw at gabi, panalangin namin yan, kaawaan ng ating mga kaaway sa pananampalataya. Sana kaawaan ng Diyos pati yung buong sambahayan mo, kapatid, at yung ibang mga iba pang kamag-anak. Tinanong ko sa Guagua yung ministro ni Manalo, sino ba ako yung tinutukoy sa 4:4 ng ikalawang Korinto? Sinagot ako si Satanas, sabi niya. Basahin nga natin yung 4:4. Nabinulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Alam nyo mga kapatid, yung si Satanas sa Biblia, tinatawag siya na Diyos ng sanlibutan. Tanungin mo sa iglesia ni Manalo, payag sila na si Satanas, Diyos ng sanlibutan. Payag sila ron. Hindi sila tututol doon na ang tinutukoy na Diyos ng sanlibutan, si Satanas. Bakit si Satanas pumapayag silang tawagin Diyos? Ba't si Kristo ayaw? Nakita nyo logic, mga kapatid? Totoo ba na si Satanas ay Diyos ng sanlibutan? Tinatawag ba siyang Diyos? Tinatanggap ba ni Manalo? Bakit si Kristo kahit kapirasong buwang ng pagka-Diyos ayaw mong bigyan? Masyado